Nang lumaganap na ang pagsamba sa iba pang mga Diyos liban pa kay Allah sa mga Arabo, sila ay nagkaroon ng mga seremonya at pamamaraan ng pagsamba. Una rito, ginagawa nilang deboto ang kanilang mga sarili sa mga ito. Dito sila nagsusumamo, tumatawag, humihingi ng tulong sa panahon ng paghihirap, at humihingi ng kanilang mga pangangailangan sa paniniwala nila na ang mga ito ay magiging tagapamagitan nila kay Allah, at sa pamagitan ng mga ito ay matutupad ang kanilang mga kagustuhan. Ikalawa, nagsasagawa sila ng Hajj o peregrinasyon para sa mga ito, at dito sila umiikot, nagpapakumbaba at nagpapatira pa. Ikatlo, inilalapit nila ang kanilang mga sarili sa mga Diyos-Diyosan sa pamagitan ng pag-aalay ng mga kinatay at sinakripisyong hayop sa ngalan ng mga ito. Binanggit ni Allah sa Quran, ipinagbawal din niya ang mga inialay sa mga nusub o mga batong altar. Sinabi rin niya, huwag kayong kumain mula roon sa hindi kinatay at hindi nabanggit dito ang pangalan ni Allah o kinatay sa ngalan ng iba pa liban kay Allah, dahil tunay na ito ay malaking pagsuway. Ikaapat, kabilang din sa pagpapalapit nila sa mga Diyos-Diyosan ay ang pag-aalay nila ng mga espesyal na pagkain at ninumin sa kanilang mga idolo. Gayun din ang pag-aalay ng espesyal na ani nila at mga alagaing hayop, at ilan sa bahagi nito ay iniaalay nila kay Allah mismo. Marami silang kadahilanan na ilipat ang mga bahagi ng alay na iyon sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halip na kay Allah. Subalit hindi nila inililipat kay Allah ang mga bahagi na para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sinabi ni Allah, nagtambal sila kay Allah sa kanyang mga pinasibol na mga halaman at mga pinapastol na hayop, at sinasabi nilang ito ay para kay Allah sa kanilang pag-aangkin. At ito naman ay para sa mga katambal namin kay Allah. Ngunit ang para sa kanilang mga itinatambal ay hindi nakararating kay Allah, habang ang para dapat kay Allah ay nakararating sa mga itinatambal nila. Napakasama ng kanilang paghatol. Kabilang din sa mga uri ng gawain nila upang mapalapit sa mga Diyos-Diyosan ay ang pamamanata sa pamagitan ng pag-aalay ng mga inani at pastuling hayop. Sinabi ni Allah, sinabi nila, ang mga pinapastol na hayop at halaman na ito ay pinagbabawal. Walang sino mang maaring kumain nito liban na lamang sa naisin namin. Sa kanilang pag-aangkin, may mga kamelyo na ipinagbabawal na sakyan sa likod nito, at kamelyong hindi babanggitin ang pangalan ni Allah rito sa pagkatay na inimbento lamang nila. Kabilang pa rin dito ang pag-aalay ng mga hayop na mayroong kakaibang katangian, tulad ng bahira, saiba, wasila, at ham. Ayon kay Ibn Ishaq, ang bahira ay babaeng anak ng saiba, at ang saiba ay isang babaeng kamelyo na nag-anak ng 10 sunod-sunod na babaeng kamelyo na walang anak na lalaki sa pagitan ng mga ito. Hindi ito maaring sakyan, ahitan, tanggalan o putulan ng balahibo nito. Hindi rin maaring gatasan liban na lamang kung ito ay para sa mga panauhin. At gayon din ang gagawin sa lahat ng anak nitong babae, at inihiwaan ng taingan ng mga ito bilang palatandaan, at pagkatapos ay pakakawalan ng mga ito kasama ng kanilang ina. Ang wasila naman ay babaeng tupa na matagumpay na nag-anak ng 10 tupa sa loob ng 5 beses na panganganak nito, na wala ni isang lalaki sa pagitan ng mga ito. At ang anumang ipinanganak pagkatapos niyon ay espesyal lamang nakakainin at pakikinabangan ng mga kalalakihan, at ipinagbabawal nila ito sa mga kababaihan, maliban na lamang kung ito ay magkakaanak ng patay na sa ganitong pagkakataon ay magsasalo sila sa pagkain nito. Ang ham naman ay lalaking kamelyo na matagumpay na nagdulot ng 10 anak na babaeng kamelyo, at walang ni isang lalaki sa pagitan ng mga naging anak nito. Iingatan ng likod nito na hindi masakyan o magamit sa pagkarga ng anuman. Hindi rin maaring tanggalan o alisan ng balahibo, at pababayaan itong makisalamuha sa mga babaeng kamelyo para mapangasawa nito
Sinabi ni Allah sa Quran, si Allah ay hindi nag-utos na maniwala kayo sa bahira, saiba, wasila o ham. Ngunit yaong mga hindi nanampalataya ay nag-iimbento laban kay Allah ng kasinungalingan. Karamihan sa kanila ay hindi nag-iisip. At ipinababa din tungkol dito, sinabi nila, anumang nasa sinapupunan ng mga pinapastol na hayop ay para lamang sa kalalakihan namin at ipinagbabawal sa kababaihan namin, ngunit kung ito ay isisilang na patay ay pagsasaluhan namin ito. Malinaw na ipinaliwanag ni Sa'id bin al-Musayyib na ang mga hayop na ito ay para lamang sa mga Diyos-Diyosan nila at napatunayang isinalaysay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang unang nagpasimula ng gawaing ito ay si Amr bin Luhay. Noon, ang mga Arabo ay ginagawa ang mga ito para sa mga Diyos-Diyosan nila sa paniniwalang ang mga ito ay magdadala o maglalapit sa kanila kay Allah at mamamagitan sa kanila, tulad ng sinabi ni Allah, ang mga kumuha sa iba pa liban sa kanya bilang mga taga-ingat ay nagsasabi, hindi namin sila sinasamba liban na lamang upang ilapit nila kami kay Allah. Sinabi rin niya, at sinasamba nila ang iba bukod pa kay Allah, ang mga bagay na hindi makapipinsala sa kanila at hindi rin makapagbibigay kapakinabangan sa kanila, at sinasabi nila, sila ay tagapamagitan namin kay Allah. Ang mga Arabo noon ay may isa pang itinuturing na sagradong tradisyon na tinatawag na pagbunot ng azlam. Ang zalam ay palaso o bala ng pana na walang balahibo sa dulo nito. Noon, ang azlam ay 3 uri. Una na may nakasulat na oo at isa naman na may nakasulat na hindi. Na noon ay sumasangguni sila rito kung may nais silang isagawang mahalagang gawain tulad ng paglalakbay, pag-aasawa at mga tulad nito. Kapag lumabas ang oo ay sasagawa nila ang kanilang gawain at kapag ang lumabas naman ay hindi ay pagpapaliban nila ito sa susunod na taon. Ang isa pang uri ng azlam ay ginagamit nila sa paghahati ng kanilang mga tubigan o sa bayad dugo o blood money bilang kabayaran sa pamilya ng napatay. Ang ikatlong uri naman na may nakasulat na mula sa inyo o hindi mula sa inyo o mulasak o magkaugnay. Noon, dahil sa sobrang paglaganap ng pakikiapid, kapag sila ay may pagdududa sa bata kung ito ba ay kanyang anak o hindi ay nagtutungo sila sa kanilang Diyos-Diyosan na si Hubal. Dala ang 100 kamelyo na nakatalaga sa taong nagsasagawa ng nasabing azlam. At ang palaso ang magbibigay ng desisyon kung ano ang relasyon ng bata sa kanila. Kapag lumabas ay mula sa inyo ay kanilang pagdidesisyonan na ang bata ay kabilang sa kanilang tribo. Subalit kapag ang lumabas ay hindi mula sa inyo, ito ay ituturing nilang kapanalig lamang. At kapag ang lumabas ay mulasak, ang nasabing bata ay mananatili sa kanyang posisyon, subalit ituturing itong walang lahing pinagmulan at wala ring kasunduan bilang kapanalig. Ang mga gawaing katulad nito at pagdedesisyon sa pamagitan ng mga palaso ay malinaw na halimbawa ng sugal. Noon, pinaghahatian nila ang karne ng mga kinatay nilang hayop sa pamagitan din ng nasabing palaso.